O suportahan po natin lahat ng activities para sa Filipino Food Month. Pero this time, usapang business naman tayo. Alamin naman natin ang sekreto sa negosyo ni Claudine Cruz na nagsimula lang sa online selling at pagbebenta ng pre-loved items. At ngayon, may actual clothing business na. Panoorin natin ang kanyang kwento dito lang sa Negosyo Tayo. Ako si Claudine Cruz. Sa halagang 50,000 pesos, nakapagsimula ako ng clothing line business. Ever since po talaga negosyo ako. So nag-start ako na magbenta po ng sarili kong gamit. Like my pre-love items po, mga personal stuff ko, ganyan. Doon ko siguro na buo yung idea na pang negosyo ako. I've been an online seller since 2008. Tapos, different kinds of luxury items yung binibenta ko. And then, last year, nag-decide ako to put up a clothing business. Sabi nga nila and sabi ng mga ibang friends ko, very fashionista ako, even I'm chubby. Pero I really do love styling myself. So, syempre, when you put up a business, kailangan, di ba, yung talagang passion mo, yung hilig mo. Nag-decide ako, sabi ko, why not put up a clothing business? Sa atin kasi, di ba, medyo ngayon pa lang nauuso or nagiging in yung mga plus-size clothes. Kasi gusto ko, yung target market ko is for everyone. Pero mostly girls talaga, pambabae talaga. Every month, nagte-travel po ako ng Thailand. And then, doon po ako kumukuha ng mga clothes na binibenta ko. Nasa Bangkok pa lang po ako. Sa hotel pa lang po, pagkakuha ko ng items ko, ila-live sell ko na po siya sa aming page on our socials. So, doon pa lang po, sold out agad. So, it's very flattering. And minsan po, talagang nakakatuwa. Sa lahat naman ng nagnenegosyo, hindi naman yan palaging, sabi nga nila, hindi laging Pasko. Challenges when it comes to customers, kasi ang customers hindi pare-pareho. Meron dyan, okay, sige, madaling kausap, bibili. But at the end of the day, sasabihin, canceled. So, paano ko siya sinusolusyonan? Siguro pagdating sa customers, talagang yung patience, grabing haba. Pero hindi rin naman ako nagpapatake advantage sa mga clients na alam mo yun. Kailangan meron pa rin tayong limit, yung ganon. Like ako kasi, ito yung bread and butter ko business talaga. Wala akong naging experience sa pag-work bilang employee. So kung ano yung binibigay sa akin, kung ano yung ibinibili sa akin, talagang pinapahalagahan ko siya, minamahal ko siya, pinapangalagaan ko siya. And yung learning ng negosyo, everyday siya. So, hindi ako nagsa-stop lang sa isang bagay. Kaya if you were to ask me, bakit ang daming business, ang dami kong naiisip gawin, siguro kasi hilig ko, napakasaya. Iba yung fulfillment when it comes to pagnenegosyo sa akin na. Iba, masayang-masaya talaga ako. Kailangan i-accept mo lahat ng pwedeng maging struggle, maging challenge ng negosyong pipiliin mo. And kahit anong mangyari, wag mo siyang bibitawan. Ilaban mo up to the last cent ng meron ka. And yung very stressful siya, pero yung ligaya at fulfillment na mabibigay sa'yo nun, lalo na't gusto mo ang isang bagay, iba yon at talagang priceless moment yon. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sariling negosyo, umpisahan mo na. Tara, negosyo tayo!